Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming kapanalig sa gintong edad. Kumusta po ang inyong mga mata ngayong araw? Naalala niyo pa ba noong bata kayo, kay linaw ng inyong paningin? Kay dali lang basahin ang maliliit na letra at kay linaw ng bawat detalye ng mundo sa paligid ninyo. Ang bawat kulay, ang bawat mukha, ang bawat tanawin, lahat ay malinaw at puno ng buhay. Ngayon, marahil ay napapansin nyo na rin ang ilang pagbabago. Parang may kung anong ulap o hirap na sa pagbasa ng maliliit na letra, lalo na sa gabi. O kaya ay mabilis nang mapagod ang inyong mga mata pagkatapos ng ilang oras ng pagbabasa o paggamit ng gadget. Minsan, nakakaramdam din tayo ng pagkatuyo o pangangati. Huwag po kayong mag-alala, mga kapanalig. Normal po ang mga pagbabagong ito habang tayo ay nagkakaedad. Ngunit, hindi ibig sabihin na wala na tayong magagawa. Sa episode natin ngayon sa Gintong Edad, pag-uusapan natin ang mga simple at praktikal na paraan upang maalagaan ang ating gintong paningin para mas matamasa natin ang bawat sandali ng ating gintong edad ng may kalinawan at saya. Ang unang-una po nating dapat tandaan, at ito po ang pinakamahalaga, ay ang kahalagahan ng regular na pagpapacheck up sa ating mga mata. Minsan po, kahit wala tayong nararamdamang kakaiba o kahit tingin natin ay malinaw pa ang ating paningin, marami ng pagbabago ang nagaganap sa loob ng ating mga mata na taging doktor lang ang makakakita sa pamamagitan ng kanilang espesyal na kagamitan. Hindi lang po ito para sa reseta ng salamin o pag-update ng kasalukuyan nating salamin, kundi para makita at maagapan kung may mga kondisyon tulad ng glaucoma, katarata o macular degeneration na kapag naagapan ay mas madaling gamutin o mabagal ang paglala. Ang maagang pagtukoy po sa mga problemang ito ay susi para mapanatili ang kalidad ng ating paningin. Kaya po kahit minsan sa isang taon, subukan po nating magpatingin sa isang espesyalista sa mata, isang ophthalmologist o optometrist. Malaking tulong po ito para manatiling malinaw at aktibo ang inyong paningin sa mahabang panahon at patuloy nating masilayan ang mga mahalaga sa buhay. Sunod po, ang ating kinakain ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating mga mata. Isipin po natin, parang halaman po ang ating mga mata. Kailangan ng tamang pataba, sustansya, para lumusog, manatiling matibay, at makaiwas sa sakit. Ibig sabihin, kailangan po natin ng mga pagkain na mayaman sa vitamina A, C, E, zinc, thein, at zeaxanthin. Saan po natin ito makikita at paano natin ito isasama sa ating pang-araw-araw na pagkain? Simple lang po. Una, mga madidilim na berdeng gulay tulad ng malunggay, spinach, kangkong at pechay. Ang mga ito po ay puno ng lutein at zeaxanthin na mahalaga para sa retina ng mata. Pangalawa, mga prutas at gulay na kulay orange at dilaw tulad ng carrots, kalabasa, kamote, mangga at papaya. Ang mga ito po ay mayaman sa beta-carotene na nagiging vitamina A sa ating katawan. At ang vitamina A ay kritikal para sa magandang paningin, lalo na sa dilim. Pangatlo, isda, lalo na ang mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng tuna, salmon, mackerel at sardinas. Nakakatulong po ang omega-3 sa pag-iwas sa dry eye syndrome at macular degeneration. Pang-apat, mga citrus fruits tulad ng dalandan, kalamansi, suha at bayabas na mayaman sa vitamina C na isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mata. At huwag din po nating kalimutan ang itlog na mayaman din sa lutein at zinc. Ang pagdaragdag ng mga ito sa ating pang-araw-araw na pagkain ay malaking tulong sa pagpapanatili ng malusog at matibay na paningin. Masarap na, masustansya pa para sa ating mga mata. Alam niyo po ba mga kapanalig, hindi lang po ang ating balat ang nasusunog ng araw. Pati po ang ating mga mata ay kailangan ding protektahan sa matinding sikat ng araw.
Ang sobrang exposure po sa ultraviolet UV rays, lalo na sa mahabang panahon, ay maaaring magpabilis ng pagbuo ng katarata, makasira sa retina at magdulot ng iba pang problema sa mata. Kaya po, kapag lalabas tayo, lalo na kung tirik ang araw o kahit maulap pero maliwanag pa rin, ugaliin po nating magsuot ng sunglasses na merong UV protection. Hindi po lahat ng madilim na salamin ay may UV protection. Kaya siguraduhin po nating nakalagay na 100% UV protection o UV 400 ang mga salamin na ating bibilhin. Makakatulong din po ang pagsusuot ng sombrero o cap na may malawak na brim para magkaroon ng dagdag na lilim at proteksyon sa ating mga mata mula sa diretsong sikat ng araw. Isipin po natin, para lang po nating nilalagyan ng payong ang ating mga mata laban sa init at pinsala ng araw. Ang simpleng gawain na ito ay malaking tulong para mapanatili ang kalusugan ng ating mga mata. Sa panahon ngayon, halos lahat po tayo ay may hawak na cellphone, nakaharap sa tablet o nanonood ng telebisyon sa mahabang oras. Bagamat malaki ang naitutulong ng mga gadgets na ito sa atin para manatiling konektado at libangan, maaari rin itong magdulot ng pagkapagod sa mata na tinatawag natin digital eye strain o computer vision syndrome. Kabilang sa mga sintomas nito ang pananakit ng ulo, malabong paningin, tuyong mata at pananakit ng leeg at balikat. Para maiwasan po ito, may ilang simpleng tips tayo. Una, sundin ang 20-20-20 rule. Bawat 20 minuto ng paggamit ng screen, tumingin sa malayo, 20 feet o 6 na metro sa loob ng 20 segundo. Makakatulong po ito para ma-relax ang muscles ng mata. Pangalawa, siguraduhin na sapat at maayos ang ilaw sa inyong kapaligiran. Huwag po nating gamitin ang screen sa dilim. At iwasan din ang sobrang liwanag na nagiging sanhi ng silaw. Pangatlo, ayusin ang distansya ng screen. Mas mainam kung ang monitor ay nasa arm's length, distansya ng inyong braso mula sa inyong mga mata at ang tuktok ng screen ay kapantay o bahagyang mas mababa sa inyong paningin. Pang-apat, i-adjust ang brightness at contrast ng screen para hindi ito masyadong maliwanag o madilim at komportable sa inyong mga mata. At panghuli, subukang mas madalas kumurap para hindi matuyo ang inyong mga mata. Kung kinakailangan, maaari ring gumamit ng artificial tears o eye drops na nabibili sa botika basta't kumonsulta muna sa parmasyutiko o doktor. Minsan po mga kapanalig, sa dami ng ating iniisip at ginagawa, nakakalimutan nating uminom ng sapat na tubig at ang epekto nito ay hindi lang po sa balat o sa ating pangkalahatang pakiramdam kundi pati po sa ating mga mata. Ang dehydrasyon ay maaaring magdulot ng tuyong mata na nagiging sanhi ng pangangati, pamumula at pagkapagod. Minsan pa nga po ay tila lumalabo ang paningin dahil sa pagkatuyo ng mata. Napakasimple po ng solusyon. Uminom ng sapat na tubig sa buong araw. Ang hydrated na katawan ay nangangahulugan din ng hydrated na mga mata na mas mahusay gumana at mas protektado laban sa iritasyon. Para po sa ating mga senior, mahalaga po ang pananatiling hydrated para sa pangkalahatang kalusugan, kasama na ang ating paningin. Kaya po, laging may dalang tubig at ugaliing uminom kahit hindi pa nauuhaw. Maaari rin po tayong kumain ng mga prutas at gulay na mataas ang water content tulad ng pipino, pakwan at lettuce. Mahalaga rin po, mga kapanalig, na alamin natin kung kailan kailangan nating kumonsulta sa isang espesyalista o doktor sa mata. Hindi po natin dapat ipagwalang bahala ang anumang biglaang pagbabago sa ating paningin dahil ang maagang pagtukoy sa problema ay susi sa mabisang paggamot. Kabilang po sa mga senyales na dapat nating bigyang pansin at agad na ipatingin sa doktor ay biglaang paglabo ng paningin sa isa o dalawang mata. Pagkakaroon ng mga floaters, parang may lumulutang na itim-itim o hibla sa inyong paningin
lalo na kung marami at biglaan o kung may kasamang flashes ng ilaw, pananakit ng mata o pamumula na hindi nawawala kahit pagkatapos magpahinga. Biglaang pagkawala ng paningin sa isang bahagi ng inyong mata o parang may kurtinang bumaba sa paningin, pagkakita ng dobleng imahe o double vision, pagiging sobrang sensitibo sa ilaw o photophobia, pamamaga o pananakit sa paligid ng mata. Kung mapapansin po ninyo ang alinman sa mga ito, huwag po nating ipagpaliban ang pagpapatingin sa doktor. Mas mabuti po na maagapan ang anumang problema bago pa ito lumala at magdulot ng mas malubhang pinsala sa ating paningin. At panghuli po, ngunit napakahalaga, ang pangkalahatan po nating kalusugan ay may direktang koneksyon sa kalusugan ng ating mga mata. Hindi po natin maaaring ihiwalay ang isa sa isa. Ang mga kondisyon tulad ng diabetes at high blood pressure o hypertension ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa ating paningin kung hindi po ito mapamahalaan ng maayos. Ang diabetes, halimbawa, ay maaaring magdulot ng diabetic retinopathy na sumisira sa mga maliliit na ugat sa likod ng mata na maaaring magresulta sa paglabo ng paningin o pagkabulag. Ang high blood pressure naman ay maaaring makasira sa optic nerve at sa mga daluyan ng dugo sa mata. Kaya po, ang pagpapanatili ng normal na sugar at blood pressure levels sa pamamagitan ng tamang dieta, regular na ehersisyo at pag-inom ng gamot kung kinakailangan at ayon sa payo ng doktor ay mahalaga hindi lang para sa ating buong katawan kundi para rin sa ating mga mata. Ang pagiging aktibo, pagkain ng masusustansyang pagkain at pag-iwas sa masasamang bisyo ay parang proteksyon din para sa ating gintong paningin. Tandaan po natin, ang isang malusog na katawan ay may kasamang malusog na mga mata. Ayan po mga minamahal naming kapanalig, ilang simple ngunit napakahalagang gabay upang mas maalagaan ang ating mga mata. Ang ating paningin ay isa po sa pinakamahalagang biyaya na mayroon tayo at sa ating gintong edad, mas lalo po nating pinahahalagahan ang bawat tanawin, bawat mukha ng ating mahal sa buhay at bawat linya ng aklat o sulat na ating binabasa. Ito po ang daan natin para mas lubos na maranasan ang kagandahan ng mundo. Kaya't alagaan po natin ito ng buong puso at pag-iingat. Kung nagustuhan niyo po ang episode na ito at nakahanap kayo ng inspirasyon at praktikal na gabay para sa inyong gintong edad, huwag po kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Edad. I-like din po ang video na ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin nyo ay makikinabang sa impormasyong ito. Mayroon po ba kayong sariling tips o tanong sa pag-aalaga ng mata? Ibahagi po sa comment section sa ibaba at subukan naming sagutin sa abot ng aming makakaya. Maraming salamat po sa inyong panunood at hanggang sa muli nating pagkikita sa Gintong Edad, ingat po tayo lagi.